Ano? Luto tayo ng flavored wings? Ano? Tara! Hiniwa ko nga lang dito yung wings sa dalawang part para naman merong chicken lollipop pero dalawang part lang yung paghiwa ko dito. Tapos yung makikita nyo meron akong hinihiwa na maliit. Gagawin ko kasi siyang chicken nuggets tapos buffalo wings. Ito yung sinasabi kong gagawin ko ng chicken nuggets and nahiwa ko na nga rin dito yung wings na ating ipa-fry at gagawin nating flavored wings. And nilagyan ko nga lang din siya ng pepper para sa ating marinated na chicken wings. So, nilagyan ko siya ng patis, onion powder, and lalagyan ko na rin siya dyan ng garlic powder para sa ating mga pangpalasa. So, mas maganda rito kung imamarinate nyo siya ng at least 1 to 2 hours. Pero yung sa part na to, hindi ko na siya nang marinate ng matagal kasi nga kakain na kami. And nilagyan ko nga lang din siya ng lemon dito. And yan, minasa-masa nga lang din natin. Masa-masa ba? O nilamansa? So yan, nilagyan ko nga lang din siya ng egg para sa ating pagmamarinate. And sinama ko na nga rin dito yung pang chicken nuggets para mamarinate ko na nga din. So, ayan, after natin nilamas-lamasin, magpe-prepare na rin ako para sa ating dry mixture. So, nilagyan ko nga lang siya ng all-purpose flour, pati na nga rin itong cornstarch. And then, nilagyan ko nga rin din siya ng onion powder, pati na nga rin garlic powder and pepper. So, ayun yung mga ilalagay natin dito sa ating dry mixture. And medyo nabitin nga ako dyan sa flour, kaya naman nagpabili pa ako kay Miriam. So, nilagyan ko nga lang din ng pepper. At syempre, nilagyan ko nga rin dyan ng konting salt para sa ating pampalasa. Mas masarap to kung may paprika pa and oregano. Kung sa dry mixture, so mas masarap kung mayroong paprika talaga. Kaso wala tayong available, kung ano lang meron sa bahay, ayun lang ang ating ginawa. Or ayun lang ang ating nilagay dito sa ating flavored wings na gagawin. So, ang una ko nga lang unang ginawa rito is yung sa ating chicken nuggets. So, after ko nga siyang ibabad, nilagyan ko na siya ng dry mixtures. Tapos, ilalagay ko na rin siya sa isang container dahil ilalagay ko na to sa freezer para meron tayong stock. Kailan babalik kay DLT Public? Sa 13 sa Monday. So, sa mainit na kaldero or kawali, lagay lang na natin to ng mantika. Once na mainit na, pwede na nating ilagay dito yung ating chicken wings. So, ang way ng cooking ko rito, I mean sa fire, mini-medium heat ko muna or medium fire. Tapos, kapag alam kong nag-golden brown na siya, hinihinaan ko na dito yung apoy para magiging crispy yung labas, tapos juicy yung loob. And then, nga pala guys, sinisecond fry ko nga to para mas malutong. So, kailangan mainit na mainit yung mantika. Pag nilagay natin ulit yung ating chicken wings sa pangalawang fry. So, makikita mo talagang crispy and sis. Actually, kahit hindi na nga siya lagyan ng mga flavor, masarap na siya as in. Mas masarap pa siya sa KFC, mga ante. So, next ko na nga dito is yung wing part. So, after ko nga dun i-fry, sa kabilang pan naman, gumagawa na ako dito ng sauce. So, naglagay lang ako ng butter and then yung flour mixture, tapos garlic and then soy sauce. Actually, itong flavor na to, I can call so sweet soy garlic. Mas maganda kung meron din sesame seeds na ilalagay on top. And then, pag ganito na siya, lalagyan natin siya ng sugar and then pakuluan mo lang ng sugar ng konti or pag once na nag-simmer na siya, ilalagay na natin yung wings and i-coated na natin siya sa lahat ng part or sa lahat ng sides. So, actually guys, itong flavored wings na to, I can make like more than 10 flavors. And trivia lang, ginawa ko na tong business before during pandemic or after pandemic. Since busy sa work, hindi na natin siya na pagpatuloy. But soon, maybe, if God's will, in God's will, mapatuloy natin itong business na ito. So, once na may natira tayong mixture, gagawa tayo dito ng buffalo wings. Since meron akong ketchup dito from the Jollibee na mga inuuwi namin, ayun na lang din yung ginamit ko and then naglagay na lang din ako ng sili. Kasi yung sriracha ko rito, hindi ko alam expired na pala. So, ayun. Kaya ito na lang talaga yung ginawa ko.
So, sa natanang mixture dun sa una nating flavor, lagyan nyo lang siya ng ketchup and then sili, buffalo wings na siya mga guys. So, i-coated lang din natin siya, same as what we did sa first flavor. Nahirapan ako talaga mag-voice over. So, ayan yung second flavor na gawa natin. And pwede talaga itong pang-benta, guys. And kung nag-crave ka sa wings, pwede mo rin itong gawin sa bahay mo, pang-benta, pang-negosyo, pang-cravings, pang-ulam, pang-papak. So, ito yung third flavor na gagawin ko is cheese. So, naglagay lang ako ng butter and then all-purpose cream na natira dito na ginamit nila Miriam nung gumawa sila ng buldak. And then, naglagay lang din ako ng quick melt para sa pagbalanse ng lasa, and naglagay din ako ng garlic powder dito. And also, you can put some pinch of salt para sa pampalasa. But if I were you, actually marami akong alam na way kung paano gumawa ng cheese. Since ito lang yung available sa ating bahay, so ayun na lang yung ginawa ko. And kinoted ko nga lang din siya sa both sides. Actually, sa paggawa ng cheese, guys, pwede nyo rin gawin butter and then flour. And then, kung may fresh milk kayo or evap milk, pwede din yon. So, after that, lagyan nyo rin ng cheese, and then salt, and then garlic powder if meron. So, ayun din yung other way para gumawa ng cheese. So, tikiman time na! So, we have this barbecue. Sarap. Ano yung barbecue? Boba, alam mo, tinatawag yun. Barbecue. Hindi ata ka sa labas. Lumabas siya eh. Sarap. Sarap. Ang tinikman mo? Cheese? Aking barbecue. Sarap. Kayo, barbecue. Sarap. Ang sarap. Only wings. Pasok sa loob. Kaya mo siya. Nakaiihip. Ano yun? Sawa siya. Sa labas ka na yun. Ano yung isa? Cheese. Ito. Hindi, ito. Cheese lang. Mahal. Sarap. Ito ang babalaw. Mahal.